Nako, nakita niyo po ba mga Yuel, may video ba tayo nito? Saan ba to? Yung pakita nga natin yung video na inirereklamo eh. Eto, kumbachero, nakita mo ba yan? Mhm. Ayan. Sa Rizal yata yan. Sa Rizal. Ah. Di pinigil yung traffic. May mga dadaan ng mga riders. nagmo-motorcade siguro tong mga riders Mga na to. naka-uniforme. Ano ba yung uniforme na lang yung kulay light blue? Light blue. Angkas. Angkas to, kumbachero. So pinigil nila, pinatigil yung Traffic. para makadaan. Oo. Akala ko noong una, ganyan lang kakonti. Mahaba pala. Mahaba pala yung Mahaba pala. convoy ng mga motorsiklo. Oo. At saka, ang napansin ko dito, kumbachero, walang traffic enforcer. Ayun, oo. Karaniwan yan kapag sila lang yung ang nandito tama. Sila rin ang Sila din nagta-traffic. patigil ng traffic. Karaniwan yan kapag may mga Event ganyan, yan eh. kapag may Activity yan. event, ikino-coordinate sa traffic, Sa local traffic o sa police. para yung local traffic ang nag-a-assist sa ganyan. Sila yung paipigil kung kailangan ipatigil ang traffic. Oo. Nung pinapanood ko to, sabi ko, hindi, yung iba naman nating mga kababayan, pagka mga ganito, dapat pinagbibigyan na lang. Kaya lang, haba. Ang tagal pa. Ang tagal pala nito, tapos yung ibang mga motorista, siyempre, yung iba dyan, nagmamadali, nabubusit at sila'y napatigil. Tapos, kahit hindi pa tapos yung pagkaliwa nitong mga riders na ito, may mga, tulad niya kumbachero, may mga sumasabay na sa kanila eh. May mga sumalubong na sa kanila. Ayan, may mga yung truck na galing sa kanan, kita mo? Dumidiretso na. Hindi sila, Dahil nga nainip na yung mga riders. At ang sinasabi dun sa comment section, Yuel, ang sinasabi, bawal daw kumaliwa dyan. Totoo ba yun? Kausapin nga natin ang may-ari ng angkas. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Nasa linya po natin si Ginoong George Rieca, ang CEO ng angkas. Sir George, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, May Jerry, Yes, good morning. Opo, una-una, ito po bang video na to ay napanood nyo na at nausisa nyo ba kung talagang mga batang angkas itong mga ito? Tama po yan. Ano po yan, kami po yan sa angkas po. Oo. Ano po bang kwento? Ano pong motorcade to? Campaign motorcade po ba ito? Ay, hindi po. Yan po yung motorcade papunta sa Marilaki. Oo. Yan nga po. Nagkaroon ng miscommunication. Dapat po talaga kino-coordinate yan sa local government unit. Kasama na rin po HPG. Lahat na nakailang ride na rin po tayo sa angkas sa 8 taon na paglalaban natin sa karapatan ng mga kagulong. Lahat po yan dapat naka-coordinate. Lahat naman po ng ride natin. Kaya po nagtaka din po ako bakit walang mga enforcer dyan sa ano na yan, sa pag-take off po ng angkas papunta po dun sa Marilaki. Ano ba ito? Pasensya. Yeah, so go ahead, Katunying. Ano ba ito, George? Kasi nung may parte ng video na parang nakikita ko yung mga ibang rider nagtataas ng kamao na ganyan. Akala ko tuloy nagrarally itong mga riders ninyo eh. Ini-stop lang. Ini-stop lang yung traffic. Ano ba yan? Bakit sila nag-motorcade ng ganyan? Ano po yan? Papunta po lahat yan sa Marilaki kasi nagkaroon po ng event po sa Marilaki, yung Marilaki Safe Again. So galing po yan sa Kainta. Papunta po dun sa meet-up point ng Marilaki. So tama, Sir George, kasama kayo mismo dito sa grupo na to? Opo, sumusunod po tayo dun sa convoy. Akala ko naman po na naka-coordinate sa LGU, pati sa usually naman po, lahat ng ride po ng mga angkas, no? Sa tagal ko na po dito, 8 taon na po, lagi po tayong merong coordination with the Highway Patrol Group pati sa LGU. Hindi ko po alam kung bakit nakaligtaan po ngayong
itong time na to, na hindi po siya na-coordinate. Kaya ito po, na humihingi po talaga ako ng paumanhin dito at talagang napakamali po na nangyari. Mali po yan. Opo. So, okay. Again, for the record, and for clarification na rin, hindi po ito na i-coordinate this time. Ito pong activity na to. Tama po yan. Hindi po siya na-coordinate. Pero ito pala hindi lang angkas, mga riders, tama, dahil nakita ko to sa ano yung Sa group. invitation ng mga iba't ibang motorcycle riders para diyan sa Make Marilake Safe Again. Pero dito sa video, Mate George, puro angkas itong Nakuhanan. nakuha ng video. Parang isang convoy ng puro angkas riders. Yan po yung kick-off point ng angkas, yung hanay po ng angkas, papunta po dun sa meet-up ng Sa meet-up Make point. Marilake Safe Again. Pero yung Make Marilake Safe Again, iba pong asosasyon yun. Isa po kami dun sa mga nag-participate dun sa event na yun. So ito po yung convoy ni angkas na yun nga po, hindi na-coordinate, kaya umingi po tayo ng pasensya sa taong bayan. At syempre, ngayon, nakikipag-cooperate naman po tayo sa mga otoridad to ensure na harapin po natin yung mga kailangan natin harapin, no, sa mga otoridad para makorek po itong maling nagawa. Opo. Meron na po bang nanita sa inyo dyan officially from LGU? Pero na po, nakipag-ugnayan po kami sa Mayor's Office po ng Cainta. At ngayon po ay nakikipag-meeting today para po pag-usapan itong insidente na to. Nakipag-coordinate na rin po kami sa LTO kahapon at iniimbestigahan po nila kung ano mga pwedeng mangyari po dahil po sa nangyari ng insidente na to. Oo. Ang kampa naman, kayo pa naman sa angkas ay kilala sa mahigpit na pagre-require sa mga riders na sumunod sa mga batas trapiko, ano? Tama, oo. Tama po yan. In fact, yung pinupuntahan po namin na event para i-push po yung following rules sa daan. Ang irony. Very ironic, ano? Yung event na yun, kami po mismo yung hindi sumunod. Kaya nga po talagang hindi lang po siya nakakahiya. Pero ito po talaga hindi nagkaroon po ng lapse, no? Kasi 8 taon wala kaming ginawa kundi pag-usapan ng regulasyon, pag-usapan ng pagsunod sa batas, pag-usapan ng pagiging maayos na rider, lahat po ng mga trainers namin HPG certified. At ito po yung mga talagang inaadvokasya natin at ngayon po talaga wala po ako masabi sa inyo mga kapatid, kundi aayusin po namin to at sisiguraduhin namin, haharapin natin kung ano man yung maging resulta ng investigasyon. At ito na rin po ang basically pakita po natin na wala pong above the law. Lahat po tayo subject to rules and regulation, pero ako po talagang hindi po perpekto, pero kung may mali, sasabihin ko, ako po unang-unang magsasabi na mali po yung ginawa namin at hindi na po mauulit yan at the public deserves better. I have to do better. As CEO of Angkas, ito po yung aking advokasya talaga on safety and compliance, and ito po talaga malaking lapse of judgment sa amin. Opo. Sige po, kausapin niyo po yung mga na-traffic dyan, yung mga naapektuhan dito at baka meron dyan nakikinig sa ating ngayon at nanonood. Go ahead, Sir George. Ako po talaga, taus-pusong humihingi ng paumanhin, humihingi ng pasensya sa taong bayan, sa mga otoridad, syempre sa probinsya po ng Cainta at sa syudad po ng Cainta. At sa mga ibang motorista na rin. At lalong-lalo na po sa mga angkas biker at ating mga kagulong na talagang walang ginawa araw-araw kundi professionalism and safe riding. We should be held to a higher standard. Dapat kami ang ehemplo ng ligtas na pagmamaneho ng motorsiklo. At sa ngayong insidente na to, kami po ay
hindi natin na-uphold yun. Kaya kami po ay talagang humingi ng pasensya. Lalong-lalo na po ko, I take full responsibility for this at haharapin po natin kung ano man maging resulta ng investigasyon ng mga otoridad at i-make sure po natin na hindi mangyari ulito sa hanay na angkas at sa mga kagulong. Ito po yung pinaglalaban natin. Kaya po tayo nandito ngayon, 8 taon po natin pinaglaban yan at talagang napakalaking pagkakamali po to. Pasensya na po mga kapatid at mga kababayan. Oo. Nga pala, George, nung minsan may lumapit sa amin na angkas rider na mga non-pro yung license, tapos natigil sila nung magkaroon daw ng Senate hearing, tapos hindi nyo na daw sila binalikan. Ano na ba ang action doon? At ba't ba sila pinayagang pumasada, non-pro yung kanilang lisensya? Na ano na po yun, naayos na po yun. Nagkaroon po tayo ng Senate hearing kay Senator Tulfo. In fact, meron po tayong programa sa LTO na merong conversion from non-pro to pro. Ito po yung LTO on wheels. Alam nyo, Mate Jerry, wala po tayong ginawa talaga kundi maggawa ng paraan at gumawa ng mga eksperimento para mas mapabilis po at mabigyan po natin ng trabaho ang ating mga kagulong. So ito po yung parte ng programa natin. May mga iba doon na hindi po na asikaso kasi hindi po sila nagre-reply sa ating mga messages. Pero lahat naman po ng pumasok doon sa programa, nabigyan po sila ng tamang oras, no, sapat na oras. Naayos na yung lisensya nila. Naayos naman po yung lisensya. Yung iba po talagang hindi ko po alam, nagrereklamo po sa iba't ibang mga tanggapan. Pero text naman kami ng text sa kanila, tawag kami ng tawag. Hindi naman po sila nagre-reply. Pero sa aming mga records, marami po talaga, qualified po lahat yan. Nakatraining po lahat yan, qualified po lahat yan. At yung professional drivers, yung professional team po ng LTO, nandun po sa opisina namin at nagko-conduct ng training at doon po natin kino-convert. Kaya itong programa na to, syempre bagong-bago pa lang yung programa, hindi naman po perfecto. Meron din po mga hindi po ganun refined yung sistema at patuloy po natin rin i-refine to para mas maging magaan ang pagkukuha ng professional driver's license sa ating mga kagulong na gustong maghanap buhay gamit-gamit po ang motorsiklo. Okay. Sir George, maraming salamat po sa inyo at alam namin bugbog sarado kayo ngayon. Meron lang isang nag-message sa atin dito si Kuya Eric de Vinegracia. Yan ang tama. Magaling, marunong tumanggap ng pagkakamali. Ayun. Yan po Yun naman ang importante dun yung pagkamali, hindi na pangangatwiranan at manapa ay itutuwid sa susunod na pagkakataon. Thank you so much. Magandang umaga po. Thank you. Thank you po.